Pero alam ko po na sobrang init, hallelujah, ng pagmamahal ng bawat isa rito sa ating Panginoon. Amen ba? Nararamdaman niyo ba yung init ng pagmamahal ni God? Amen. Opo, talagang ramdam natin yung presence ni Lord. So, I'm Pastor Roslyn and I would like to invite all of you. Manalangin po tayo. Saglit ng pananalangin sa ating Panginoon. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you. We thank you that you are our Father and you love us, Lord. Lord, you brought us to this place, Panginoon, oh God, for a purpose. Alam namin na meron kang dahilan and we welcome your purpose, Lord, this afternoon. We just want to encounter you in every part of this preaching, Lord. Let your name be highlighted. Let your presence be felt, Lord God. Let us all encounter you, Lord God, through your words. Maraming salamat, Lord. Hide me behind your cross and we pray, Lord God, tanging pangalan mo lang at kaluwalhatian mo lang makita. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, good afternoon once again. And for this afternoon po, ang isi-share ko po is something that I received from the Lord during our one of our intercessory time. So dito po, meron po tayong intercession every Wednesday. And I received this from the Lord. When He told me, just in a flash, talagang na-receive ko yung leaving 99 for the one. So pag-iwan sa 99 para sa isa. Amen. Tapos, when I received it, naramdaman ko po kung anong klaseng Ama, kung anong klaseng Diyos si God. And this afternoon, I want to share it with you. Let us look at the text from Luke. Let us look from Luke. Okay. Tingnan natin sa Bible. Luke chapter 15, 1 to 7. Ayan, napakaganda po nito. Kung merong NASB, pero okay lang naman. Ayan, NKJV. Then all the tax collectors and the sinners draw near to Jesus to hear Him. And the Pharisees, ganda na sana, nandun si Jesus pero meron pong mga extra. Yan, Pharisees and scribes complained. Yan. So yung mga nagko-complain, no? Tawag ko dyan extra. Saying, this man received sinners and eats with them. So Jesus spoke this parable to them. Si Jesus, no, imbis na mag-head-on siya, He loves to use stories. Amen? Pansin niyo ba? Pwede naman niya sabihin, uy, nagmamarites kayo. Pero sabi niya, ito po yung sinagot niya. What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Can you picture that? And when he comes home, dahil dun sa isang nawawala na ito, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Amen? Hallelujah. This is Jesus. At bakit niya yan? Ano bang issue nitong mga Pariseo at scribes at that time? So may issue po sila. Ito pong binasa natin ay reply ni Jesus sa mga Pharisees and scribes. And prior to that, just want to give you a background. Ito pong time na ito, si Jesus, bukod sa response niya to sa complaint ng mga Pariseo, kapag nag-read pa tayo, makikita po natin na itong 3 parables, actually ito po is the first parable of the lost. Pero we call these 3 parables as one parable. Kasi magkaka-connect po sila. Okay? So dito lang po tayo mag-focus sa parable na ito. Amen? Hallelujah. So yung isa po, lost coin and the prodigal son. The lost son. Okay? So ito, the lost sheep. Pakitingin nga yung katabi mo kung sheep. Ay, naman.
Naalala ko po yung pastor ko noon, malalaman mo daw pag ship. Pag inimbita mo, papuntang church, sasama yan. Pag goat daw, sorry pastor ko to, wala na siya ngayon. Kaya, naki-Lord na siya. Sabi niya, nakikinig ako mabuti. Sabi niya, pag yung goat daw, pag inaya mo, naging, ano yun? Yung come against, no? Parang, nagka-counter doon sa ginagawa mo. So, naalala ko to. So, we are all sheep. Amen? And we have a great shepherd and that is Jesus. So, ito pong time na ito, kung magbabasa tayo pabalik, yung previous chapters po nito is about discipleship. Okay? Yung mga disciples niya kasi, at that time, ang kinakaharap nila ay rejection. Sino dito nare-reject ka? Yan, nakaramdam ba kayo ng rejection? So, yun din, yung mga disciple na yon, merong rejection. Naghahanap ako, meron ba ditong electric fan? Hindi pala, talagang malamig. So, at yung issue nun, commitment. So, at that time, bago dumating doon sa chapter 15, doon sa chapter 14, nire-remind ni Jesus yung kanyang mga disipulo. Sabi niya doon, yung true disciple ko is the one who is willing to give up his all. Wow, grabe, no? So, bago po siya nagkwento tungkol sa Living 99 for the lost, ang unang turo niya is, ang totoong disipulo ko ay yung tao na kaya niyang i-give up ang lahat para makasunod sa akin. Grabe, o nga naman, ano? Pag hindi mo nga naman alam yung pag-give up, baka hindi mo na balikan, wala ka na ring time para magbigay ng oras sa isang nawawala. Dahil hindi mo naranasan yung mag-give up. So ito pong time na to, they're leaving all to follow Jesus. And that you can find that in Luke 14:33 to 34. Kahit na hindi na po natin. Okay lang, sige pa. Pwede rin natin basahin. So then, none of you can be my disciple, in verse 33, who does not give up all his possessions. So tungkol sa giving up to, in verse 34, sinabi niya rin po dito, ang isang totoong disipulo may lasa. Sabi mo sa katabi mo, may lasa ka ba? Ayan, hindi naman po yung amoy ulam. Ang ibig po sabihin, yung buhay po natin, nagiging masarap. Amen? Nagiging magandang ingredients. Amen? Sa paligid natin. Amen? Tayo din, yung buhay natin, nakakapag-preserve katulad ng salt. Hindi yung pag nandiyan ka, nabubulok. So, ibig sabihin, pag nandyan ka bilang Kristiyano, merong nape-preserve. Amen? Hallelujah. Pag disipulo ka, pag Kristiyano ka, kung nasan ka, walang nasisira. Ang lahat nabubuo. Would you like to see, hallelujah, our nation, punong-puno ng Kristiyano na tulad niyan? Amen po ba? So, yun po yung pinipreach ni Jesus bago niya po sinabi, itong binasa natin, bago niya lahat to sinabi, yun po yung senaryo. Kaya bigla na lang siya nakaharap ng mga tax collectors and sinners, katulad ng ating binasa kanina, at itong mga tax collectors and sinners na ito, drawing near to Jesus. Alam niyo yon, papunta kay Jesus. Kaya lang, papunta na nga kay Jesus, meron pang mga pariseo at eskriba, kino-question. Okay, ngayong hapon po, titingnan natin kung gaano kahalaga, hallelujah, na makita natin kung paano sumasagot si God or si Jesus sa mga ganitong senaryo. So, nagko-complain sila. Why are you receiving the sinners and tax collectors? Hindi mo lang nire-receive, nakikikain ka pa. Grabe, no? So, as I said a while ago, kunin po natin kung papaano po nagre-respond si Jesus. Amen? Pag po tayo naka-enkwentro ng ganito, this is how Jesus responds and this is how we should. Amen? Ganito rin po tayo. So, why? What's wrong with eating with them, no? Yung palang Judaism,
yung ancient times. Pag po ikaw nakipag-table fellowship, pag nag-table fellowship kayo, ang ibig sabihin sobrang accepted mo yung taong yan. Wow! So, ibig sabihin pwede kayo magkita, pero pag yung isinama kanya sa kainan, ibig sabihin tinatanggap talaga kita. Hindi makuha, hindi ma-take the Pharisees and the scribes, hindi nila ma-take that Jesus is having a fellowship, eating with the sinners and tax collectors. Alam niyo po, itong mga Pariseo and scribes, aral po sila sa Biblia, aral po sila sa law, pero hindi po nila nakuha yung puso ng Panginoon. Kaya this afternoon, wala pong masama na meron tayong alam tungkol sa Diyos. Pero dapat, alam natin kung ano yung nasa puso ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, from this story, we will clearly see our Father's clear mission is that none of His creation will perish. Amen? Ngayon po ay Mission Sunday. Tama po ba? Alam niyo po ba yun? You are in a Mission Sunday. So, nagsa-celebrate po tayo ng missions ngayon. Hallelujah. At ang alam po natin, hallelujah, our God is the God of mission. Kanina pong 1 p.m., ang ganda ng pagkalatag ni Pastora Tin, no? Na kaya may Biblia kasi may mission si God. Amen? Hindi po yung kaya merong mission dahil may Biblia. No. Kaya po may Bible is because may mission si God. At ang clear mission niya is that none of us will perish. Are you grateful that you are being saved by God? Amen? Hallelujah. Kung hindi, nasan kaya tayo ngayon? Di po ba? So kasi ito po talaga ang puso niya. Kaya nung time na ito po yung gustong ibaba ni Jesus sa mga Pariseo. Yung tatay ko, ito ang mission niya. Walang sino man ang mapahamak. Amen? Ngayon po, iniisip niyo po ba, Lord, pag dumating ka, paano yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa nakakakilala sa'yo? So gusto kang i-encourage ni Lord ngayon. Kung si Lord ang tatanungin mo, ang puso niya, maligtas sila. Amen ba? Yun ang agenda niya. That is His agenda. That is very clear. His mission is that none of His creation will perish. Hindi po ito naiintindihan ng mga Pharisees at that time. This is the heart of God. Our God counts. Alam niyo po bang nagbibilang ang Diyos? Bakit hindi? Ito nga, 99. Iniwan yung 99 for 1. He loves numbers. Nung binabasa ko to, yes. Alam niyo po, ang numbers may value. Yung isa sa Diyos, malaki ang value nun. At ikaw yon. Amen? Hallelujah. Nang magbilang ang Diyos, binilang ka niya. Amen? Sino dito na-feel mo sa buhay mo noon? Parang hindi ako kasali. Parang, tinan mo itong mga praise the Lord na to, tsaka hallelujah. Ano nangyayari sa nito? Ano kaya nangyayari dyan? No? Ito ministry, ba't hindi ako belong? Na-save na, ang feeling niya pa rin hindi siya belong. The Lord is telling you, kasama ka sa bilang ng Diyos. Amen? Kasama ka sa bilang ng Diyos. Our God counts. When He counts, He included us. Amen? So that's a good news for all of us. Naalala niyo si Bishop? Si Bishop mahilig yun sa, where are you? Tama? Bilang niya kung nandito ang mga pastor niya. Hindi lang yan, pati members niya. Where are you? We are about to start. O, di ba? Where are you? Minsan katabi na namin siya na, where are you pa kami? Di ba? You know why? That is the heart of the Father. Ang tatay, tinitingnan niya kung nasa ng mga anak niya. Di ba mas masarap yun kung hinahanap ka ng magulang mo? Amen? Kesa nung nakaratulog ka na, nakagising ka na, walang naghanap sa'yo.
O, pag ganun pa ang sitwasyon, hanapin nyo na lang yung magulang nyo. Yeah, that's true. Kasi, kesa mag-regret ka, di ba? So, praise God. Our God, sobra po siya. Ayaw niya po ng may mapahamak. Kaya po siya, kaya niyang iwan. Kaya ang sinagot niya doon sa mga Pariseyo, ano ang gagawin mo? Kung babalikan natin yung verse na yon, in Luke 15, sige po, balikan natin yon. Mapapansin po ninyo, dun sa may verse 4, wow, ayan. Ayan. 4, sabi niya dito, what man among you, yun yung part na yon, if he has 100 sheep and has lost one of them. In Matthew 18, binanggit po iyan. So this whole parable, only this part ang binanggit po sa ibang libro sa New Testament or sa Gospel. That can be found in Matthew 18. So sa Matthew 18 po, makikita natin doon in verse 10 to 14, especially in verse 12, sabi po dito, what do you think? What do you think if any man has 100 sheep and one of them goes astray? Will he not leave the 99 on the mountain and go and search for the one that is lost? And if it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99. Hallelujah, that have not gone astray. So it is not the will of your Father who is in heaven for these little ones to perish. Amen? Hindi kalooban, puso ng Diyos na may isa mang mapahamak. Alam niyo bakit tayo nandito? Kasi seryoso ang Diyos sa buhay natin. When He said that, He will find a way. Amen? Para makita ka. Para makita kung saan ka. Kanina sabi, naalala niyo ba kung saan kayo pinulot ng Lord? Yung isa sabi, narinig ko sa tabi ko, sabi niya, naku, sa putik. Ako sa burak. Pambira, no? Paitiman. Amen? Paitiman, di ba? Saan ka ba talaga pinulot ng Diyos o binukot ng Panginoon at ngayon nandito ka na? Bakit? Di ba ako, I can be somewhere, but why am I here? Because He is true to His word. None of His little ones will perish. Amen? He is so serious. Okay? So yan po yan. Kaya, pero na-struck ako dyan sa verse 12. Kasi yung verse 12, He says there, what do you think? Jesus wants us to contemplate. When He said that, ang ibig sabihin, ano naman sa isip mo? Okay? Hallelujah. Ibig sabihin, gusto ni Lord, pag-isipan natin tong part na ito. Amen? Hallelujah. Si Lord, hindi siya nang iiwan. Amen? Hallelujah. Ano po siya? Hindi kanya iiwan. Hindi siya yung, kanya-kanya na to. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi. He will never leave you. He will never forsake you. And at sa part ng Bible na ito, when He said, what do you think? He wants us to contemplate. Anong gagawin mo kung merong 99 na sheep, pero nawawala yung isa, may nawawalang isa, hindi siya kompleto. Kaya mo bang iwan yung 99 para makuha mo lang yung nawawala? Ganun ang ginawa ng Diyos, kaya tayo nandito ngayon. Amen? Tayo yung dating lost. Amen? Tayo yung dating, sabi nila sa word, nagwawalwal ang buhay. Tayo yon. Pero binigyan tayo ng value ni God. Amen? Dinala ka niya dito for a purpose. You are valuable to God. Amen? Tayo yon, yung isa na yon. Kaya alam nyo, napakaganda ng sagot ni Christ in a form of parable. Para po maranasan, makita ng mga tao
ang Diyos natin, iiwan niya ang lahat para ma-save niya lang ang mahal niya. And that is you. God values you so much. Why? Because we are created for eternity. Sabi mo sa katabi mo, pang walang hanggang ka. Kung inaakala mo, pang lupa ka lang, hindi tayo na-save para dito sa lupa. Dahil ang destiny natin, dun sa langit. Amen? Hallelujah. We are created for eternity. Hallelujah. Yun talaga yun ang value natin, eternal. May alam ka ba na hindi mag-e-expire at forever siya? Si God at ang mga creation niya. Amen? You and me. Amen? Kaya nga sabi dun sa may Kairos, kapag doon sa training ng missions, kapag ikaw nag-present ng gospel, kompletohin mo. Huwag ka magsabi na namatay lang si Kristo sa'yo. Tapos tuwan-tuwa yung tao, ay may namatay para sa akin, ninugasan ng kasalanan ko. Sige, bye. No, that is a half gospel. When we present the gospel, kompletohin natin that there is someone. Hallelujah, He is God. And He died for us. Amen? And rose again for us and will come back again for us. Amen? Kasi meron pong babalik. Ito po yung sinasabi ni Lord na kaya merong gospel. Kaya meron yung gospel, yung pinresent natin na yon because He don't want anyone to perish. Ang ating Diyos, alam niya na lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Tingnan mo yung katabi mo, maganda, gwapo. Yes, He created everything good. Amen? Are you convinced that someone beside you is good? Amen? Someone beside you is beautiful? Amen. Hallelujah. Yung iba walang reaksyon. Tanggapin nyo na. Nasa Bible eh. Di ba? Hallelujah. We are created according to His image and likeness in Genesis 1:26. Amen po ba? So, yun po talaga yun. Kaya lang, sin came. Nadungisan yung mga tao. Pero ang good news, nadungisan siya para kunin siya ng kaaway. Pero hindi pumayag ang Diyos. Hallelujah. God made a way for all of us. And He did not choose, or He is not a respecter of person. Hindi niya sinabi na, etong taong to, mukhang mabait, ito ang isi-save ko. Eto madaldal to. Ibang ingay sa langit ang dadalhin nito. Yeah. Pero alam niyo si God, namatay ang anak niya para sa lahat. Amen? Hallelujah. Kaya nga merong Romans 5:8. Wala ka pang ginagawa, nagkakasala ka pa, wala ka pang ginagawa tungkol sa Diyos. Namatay na siya para sa'yo. God already demonstrates His love for us while we were still sinners. He already died for us. Ibig sabihin, binabayadan ko na, nagkakasala ka, may pambayad na dyan sa kasalanan mo. Amen? May pambayad na sa kasalanan mo. Isn't our God beautiful? Kaya nga sabi, we cannot earn His love. Baka hanap tayo ng hanap kay Lord. Pero si Lord, ang kailangan lang niya, magpakita ka na sa Kanya. Amen? Parang baga, tanggapin mo, i-receive mo na yung love niya. So this afternoon, the Lord our God is not a respecter of person. If you are a sinner like me before, grabe no? Hindi niya ako iniwasan. Gumawa siya ng way para si Roslyn mahugot dun sa dilim na yun. Grabe po yung life ko. Full of witchcraft. Kaya siguro sa deliverance ako na nagagamit ni Lord. Dahil puro
mangkukulam, puro magagandang mangkukulam naman po. Oo. At saka mga witch na barong. Mga ganon. Di po ba? So, kaya hindi po nadadaan sa damit yan. Baka ang forma-forma niyan, di ba? Kaya discernment is very important in the last days. Nagpapasalamat ako kay Lord. I also have a testimony na talagang dinukot niya ako sa dilim. Sino dito dinukot ni Lord sa dilim like me? Grabe. Grabe po. I can't imagine. Ang dami po talagang abominable things that I did back then. I was thinking at that time, I was so close to God. I know Him. Only to find out, ako pala yung kalaban niya. Pero ang bait niya, no? Imbis na hindi niya ako isali, sinali pa rin niya ako. Alam niyo po ba yun? Nakaka-relate ba kayo sa akin? Yun dapat hindi ka kasali dahil ang sagwa ng ugali mo eh. Pero kinount ka pa rin niya. Amen? Parang sinabi niya na ito okay to eh. Konti lang ang toyo nito eh. Ito grabe to eh. Yung anak ko mamamatay lang dito sa konting toyo. Yung ito, ibang klase to. Tsaka ka na, no. When He gave His Son, He gave it to everyone. Ang aantayin niya lang, tanggapin yon ng mga tao. Kaya if you are here and you don't have Jesus, everyday tanggapin mo siya. Alam niyo po yun? Kaya pag merong, alam niyo, one save, always save. No, it's not. Walk out for your own salvation with fear and trembling. Araw-araw, magpasalamat ka na ikaw ay sinave ni Lord. Amen, hallelujah. So, this is who our God is. Because He is so serious that none of His creation, none of this mankind will perish. Kaya pag may naiisip kayo, kanina nga si Pastor Tin, pinapakinggan ko, panoodin niyo po yung preaching niya. Kasi napakaganda po. Glory to God. Even this 10 a.m. with Bishop, na nung sinasabi niya kaninang umaga na talagang hinanap siya ng Panginoon, ramdam na ramdam ko yung pag-share niya, na nagpapasalamat din ako, just like you and me here, that God gave His Son. No? His Son came to seek and save the lost. And He found us. Amen? Hallelujah. He is our good shepherd. He is a good shepherd. Ang good shepherd, ibabalyo niya yung kanyang sheep. Kaya nga po kaya niyang iwan yung 99 for that one lost sheep. Amen? Sabi po sa John 10:14-15, I am the good shepherd and I know my own. My own know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. This is Jesus. Hindi alam ng mga Pariseyo. Hindi alam ng mga Pariseyo back then. Amen? Na yung kausap nila, hindi yun namatay para sa magagaling. Namatay yun para sa mga may sakit at makasalanan. Hallelujah. And He laid down His life for His sheep. Alam niyo mga Pharisees and teachers at that time, yung mga scribes, talagang ayaw na ayaw nila na dinidikitan ang mga madudumi, ang makakasalanan. Bakit po kaya ito ang mensahe sa atin ni Lord ngayon? Are you struggling with people? Hallelujah. Are you struggling with your, disciple? O kaya someone that you are, pinagpe-pray mo. Someone who is EGR, extra grace required. Diba? Oo, yun talagang hindi lang grace. Parang kung may extra rice, ito extra grace. No? Yung parang gusto mo nang sabihin kay Lord na, Lord, pasa mo na siya sa iba. Walang pasahan dito. Amen po ba?
Hallelujah. Bakit po? Yan. Ganun po yung utak Pariseo. Sabi ko nga, Lord, why are you bringing us this message? Alam niyo bakit? Para pag nakaka-encounter tayo ng mga difficult people who are belittling us, maligning us, ano pa, sinaktan ka, chinismis ka, binackstab ka, ano gagawin mo? 2 stab? Ganon? Hallelujah. Sinaktan ka, matutulog ka, siya naghihilik, ikaw di ka makatulog dahil sinaktan ka niya. Gusto ni Lord, ipanalangin mo siya. Gusto ni Lord, mahalin mo siya. Abangan mo na masave siya. Amen? Ano po yung mga dinaanan ninyo na sobrang, parang ang hirap na tayong isave. But the Lord is here, telling you, hallelujah, you and me. Pag sinabi ninyo na, Nako Lord, wag yung taong yan sama ng ugali niyan. No, in Luke 5:30 to 32, in verse 30, yun po yung mga Pharisees that I read a while ago, complain tungkol sa mga taong EGR. Sa mga taong hindi nila katulad. Makasalanan. Pero ano po yung nasa may verse 31? Jesus answered them. You know why he was able to reply that way sa mga scribes and Pharisees? Kayang i-leave yung 99 for the sake of one? Kasi in Luke 5, verse 31, sinabi ni Jesus, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Amen po ba? Sino po dito pumunta ka sa ospital? Pag tinanong ka ng doktor, anong sakit mo? Wala po. Ay, ang ganda. Napadaan lang po ako to say hi. No, nagbayad pa ng doctor's fee. Pag pumunta ka ng ospital, kaya ka nandun, magpapacheck up ka dahil may sakit ka. Okay? So, yun yung sinasabi dito, na ang nangangailangan ng doktor, hindi yung magaling, kundi yung may sakit. I have not come, sabi ni Jesus, to call the righteous, but sinners, hallelujah, to repentance. Naparito ako hindi para sa mga matutuwid, kundi dun sa mga makasalanan para sila ay magbalik loob sa akin. Amen? Hallelujah. Hindi po, kaya wag niyo pong iisipin na I am not better than anyone. Araw-araw po nating lalakaran tong grace na to. Amen? Hallelujah. Na tayo sinave. Hindi po dahil winork out natin. Wala tayong ginawa, sinave niya tayo. Amen? Hallelujah. Kaya hindi tayo makakapagmalaki sa ating Panginoon. So, and our God, a second point that I learned from God is Jesus emptied Himself to pursue you and me. Alam niyo po yun? Alam niyo iniwan niya yung 99 para sa isa. Yung isa, hindi niya sinabing babalik din niyang isa. O, ibig sabihin may care siya doon sa isa. No. Yung parable, hinanap niya yung nawawalang isa. Ang tiyaga ni Jesus. Sino dito masasabi mo, salamat Lord, pinagtiyagaan mo ako? Amen? Alam niyo yung kanta na ikaw lamang ang nagtiwala sa akin? Di ba? Yung mukha natin, hindi ka tiwa-tiwala eh. Hindi lang ugali eh, di ba? May mga napapayuko dito. Noon yon, amen? Pero alam nyo, kahit ganun itsura natin sa harapan ng Diyos, kahit na grabe talaga yung mga pinagagawa natin kalokohan sa buhay, pambihira. Amen? Anong pwede mong ipalit para sa isang Diyos na para mabayaran yung kasalanan mo, iaalay niya yung anak niya para sa'yo? Wala.
araw-araw kang magpapasalamat. Ito pag naintindihan mo kung paano ka hinanap ng Diyos, araw-araw mo siyang pasasalamatan. Amen? Araw-araw mong sasabihin na, salamat Lord, hinanap mo ako. And, alam nyo, ito yung second na gusto kong makuha Yung kanina kasi, hinarap niya yung mga Pariseyo ng tamang pagharap. Pero ito, inempty niya yung sarili niya. Ano baga, iniwan niya ang lahat para hanapin yung isa. It's just like emptying himself just to pursue a lost one like us, lost soul, lost sheep like us. Sobra pong, ito yung kinakanta natin na reckless love. Amen? Ito yung radical kind of love. Ito yung talagang, iiwan ko lahat, mahanap lang kita. Grabe, no? Alam niyo po ba na gano'n ang ginawa ni Jesus? Paano niya ginawa yon? In Philippians 2, verses 5 to 8. Kaya nga ito, pinag-uusapan natin because God wants us to have an attitude like this. Amen ba? Na kaya natin iwan ang lahat para lamang sa isa. Wala ba sa inyo o may pinaalala ba si Lord sa inyo na lost? Na ang kaya mo lang gawin doon sa nawawalang to, Lord, pagpe-pray ko siya, Lord, I pray that she will be saved. I pray that he will be saved. Lord, ang tagal ng answer mo, samantalang ikaw pala yung answer doon sa prayer na yon. Kung ikaw ba naman umalis dyan at nag-share, masasave siya. Amen? So, ito po si Jesus, ang attitude na gusto niya is this. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Ano po yun? Who has he already existed in the form of God? Sorry po, Philippians 2, 5 to 8. Ayan. Have this attitude, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. In other version, have this attitude, who being in the form of God, bagamat siya ay Diyos, did not consider it robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos, He already existed in the form of God. Nagkatawang tao siya, pero siya ay Diyos. He did not consider equality with God. Alam niyo po ba yon? Ito po yung living 99 for 1. This is our God. Yung trono niya, yung crown niya, binaba niya yun. Amen? Para lang tayo masave. We cannot sing that way. You cannot pray that way. You cannot talk to Abba, to Jesus, to Holy Spirit that way kung hindi niya tayo sinave. Mechanical pa rin ang lahat sa atin, pero alam niyo si Lord did not consider it robbery to be equal with God. Next, but made himself of no reputation. Ito po yung reckless love. Wala siyang pakialam kung anong itsura niya. Wala siyang pakialam kung wala siyang corona. Kung iiwan niya yung trono niya, wala siyang hidden mind. Amen? Taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. He doesn't mind. Bakit po? Kailangan niya maging kauri natin. Verse 8. And being found in appearance as a man, bagamat siya ay Diyos, siya ay naging tao, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Mga anak, ito yung living 99 for the one. You know what? Kaya pala sinabi ni Lord to na magkaroon ka ng ganyang attitude dahil kalooban niyang ma-save ang buong mundo. Amen? Kaya mong bumaba kung papaano bumaba ang Diyos para lang
masalba ka. Kaya mong manahimik. Amen? Kaya mong mag-intercede kapag sa time na nasasaktan ka. Kahit nakakakita ka na ng hindi mo talaga matake kung paano ginagawa yung kasalanan, nandiyan ka pa rin para ilaban yung kaluluwa na to na isalba siya. Amen? Are you, hallelujah, is this happening to you now? Meron po bang halos hindi nyo na maintindihan kung bakit naglulublob sa kasalanan tong taong to? The Lord is encouraging us all. There is a beautiful reason why. Alam nyo, idinikit yan sa buhay mo. Walang aksidente kay Lord. Kahit niloko ka pa, kahit dinaya ka sa negosyo, lahat yung senaryo na yan, hindi yan aksidente kay Lord. Man, it happened for a purpose. Just as how God made a way for us to be saved, He is now talking to us all. Us all, kasama po ako. Hindi po ako nagpipreach dito at sasabihin ko sa inyo, lahat ng disciples o lahat ng taong namimit ko, cute. Alam ko po yung mga disciples ko, ang gaganda. Oy, may mga nag-amen, nandito sila eh. And then, nagkalat po sila dyan. Hallelujah. Pero alam niyo po, hindi natin maiiwasan. Walang exempted. Minsan mapapaisip ka, Lord, hallelujah, ang sexy ko na sa kaka-fast. Hindi po, ano lang po yun. Hindi ko po, biro ko lang po yun. But anyway, it happened. Right? Yung para bang, hindi ko na maintindihan ang nangyayari dito. Ano na yung puso mo dito, Lord? Pero alam niyo, I was encouraged by God. You know what, anak? Ako nga iniwan ko yung pagiging Diyos ko eh. Bumaba ako. Sumunod ako sa ama ko to the point of death. Ikaw, hindi ka pa duguan, umaangal ka na. Grabe. Lumabas na ba yung dugo mo? Wala. Ayos pa nga kilay mo eh. Diba? Diba? Naman, si Jesus wala ng forma. Pag binasa niyo Isaiah 53, He is beyond recognition. His face, para siyang sugat na inilagay dun sa cross. Ganun siya. Hindi totoo. Kulang yung pelikula na napanood ninyo, yung film na yon, yung movie na yon. Hindi yon. Kasi pag binasa nyo yung Biblia, hindi ninyo siya makikilala. You know why it happened? Para magkaroon lang tayo ng eternal life. Para malakaran natin yung destiny natin. That is how good our God is. Amen? Hallelujah. Kaya this afternoon, the Lord wanna encourage you, nandito ka dahil pinurso ka niya. Amen? Alam niyo yung pinurso, sa Tagalog yung tinugis. Alam niyo yung tinugis? Pag wala dito, titingnan ko kung nandito siya. Pag wala dito, doon. Kaya nagtaka ka, no? Tago ka ng tago kay Lord, tapos pakita siya ng pakita. Tama ba? Ayoko na, Lord. Tapos magpa-flash dun sa may cellphone mo. I have loved you with an everlasting. Diba? Lord, aalis ka, makikita mo siya everywhere. Ako lang po ba yon? Nangyari ba yon one time lang sa buhay nyo bago kayo na-save? No, even at this very moment. Sino po dito, kinakawayan ka ng kaaway? Mag-backslide ka na. Dami-dami nga, hallelujah. Pwede ka naman mag-hallelujah dito. Lahat ng tinig ng Diablo paparinig sa'yo. Pero ano mangyayari? Sumisigaw yung puso mo, may awit na hindi mo man inaawit, pero may umaawit sa loob. Amen ba? Magre-reklamo ka na, biglang lumalabas sa'yo papuri. Alam niyo yung tawag doon? Hindi tayo yon. Grace ni God yon. Amen? Hallelujah. Gusto mo nang balikan yung lahat na nang away sa'yo, pero hindi mo magawa. Bakit? Hallelujah. There is someone within you
na regenerate when you receive Jesus as your Lord and Savior. Amen? There is a Spirit in us. Amen? Guiding us and helping us. Telling us, reminding us, convicting us what to do. Apart from the Holy Spirit, wala po tayong hahakbangan every day. Amen? Hallelujah. So, God has pursued us and keep on pursuing us. And I pray, seeing this parable, or ito pong parable na ito, hindi ko na po nilagay yung lost coin and lost son, because the Lord wants me to focus on this lost sheep. It's just the same. Naghanap ang ating Panginoon. Hallelujah. At natagpuan niya tayo. Ang tanong, gusto mo ba talagang matagpuan ka niya? Amen? Kasi si Lord, nandyan para hanapin ka, tugisin ka. But we love to make our own ways, right? But God never gives up in pursuing us. Mga kapatid, the Lord wants us to pursue people as well as how He pursued us. Amen po ba? No? Don't give up. Huwag kang give up dyan sa taong yan. Bakit? Kung may plano ang Diyos sa'yo, may plano ang Diyos sa taong yan. Huwag kang give up. Huwag mo siyang titigilan sa panalangin. Hallelujah. Why? You are duplicating your Lord's character. Amen? Hallelujah. Kung paano siyang hindi nang iwan sa isa, hindi ka rin iiwan sa isa. Oh, Jesus. And that is your mission, our mission. And for us to fulfill the Great Commission, the Matthew 24, amen, sinabi po doon in verse 15 na darating lang si Kristo, babalik lang siya muli kapag ang kanyang mabuting balita ay naipahayag sa lahat ng mga tao. And this afternoon, you have a part. Sabi mo nga sa katabi mo, may parte ka. Let me end here. Let us partner with God's mission. Hallelujah. And God's vision. What is His vision from this Luke 15 that we have heard? Alam niyo kung ano yung vision ni Lord sa Luke 15? May party sa langit. Amen? Yung mga angels sa langit, nagre-rejoice. Man, nagpa-party. Let us look back in chapter 15, verse 6 to 7. Huwag mong tigilang umabot. The third point that God wants us this afternoon is to participate on this mission. Amen? You have a part. Partner with God's mission and God's vision of heaven rejoicing over one sinner who come to Jesus in repentance. Hallelujah. Kung ang lahat mag-share, amen, o kung ang lahat merong ganitong vision na ang langit hindi tumatahimik, ibig sabihin araw-araw may nadadagdag na kaluluwa. Alam nyo ba, mangyayari lang yon? Papaano? Kapag pumartner tayo kay God. Amen? What? How? When we start to share the gospel to the lost world. Amen? Hallelujah. This is a clear mission. Let us value His people and extend the pursuing heart of God. Amen? I pray that you will be reminded this afternoon of that someone na matagal mo nang pinagpe-pray, na matagal ka na rin binibigyan ng sakit ng ulo, pero hindi mo give up. Yang tao na yan na hindi mo na maintindihan kung ano ba talaga yung role niyan sa buhay mo. Pero this afternoon, klaro, pinadala yan sa'yo ni Lord para hindi mo sukuan sa panalangin.
para hindi mo sukuan i-extend, hallelujah, yung pursuing love ni God. In Luke 15, this is the vision that God wants us all to picture. And when He comes home, He calls together His friends and His neighbors, saying to them, "Rejoice with me, because I have found my sheep that was lost." I tell you, in the same way. Pwede po ba sabihin natin, in the same way? O yan, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, sa ganitong paraan din, magkakaroon ng maraming kaligayahan sa langit. Over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. This is a beautiful picture. Kapatid, hallelujah, partner with Him. Don't give up. Kahit may mga taong patambay-tambay lang sa life group natin, o kaya pasinson-sinson lang, huwag mong give up yan. Amen? Huwag mong bitawan yan. Kung ilang taon mo nang sinera ng gospel, pero hindi pa rin tumatanggap at hindi nagbabago, kapatid, I tell you, hindi ikaw ang magbabago dyan. Amen? We just have to do our part. Amen? Just share His love. Let someone water it. But in the Bible, it says there, only God can make that someone grow. Amen? It is not our job to make that person grow. But for that person to be evangelized, that is our part. Sabihin mo sa katabi mo, party mo yan. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. The Lord is calling us this afternoon, wise. In Proverbs 11:30, it says here, ang bunga ng isang katwiran ay puno ng buhay. At ang tao na umaabot ng kaluluwa, ang tawag sa kanya ay wise. Wow, sabi mo sa katabi mo, you are wise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po yung kabaliktaran ng wise. Mangmang. Amen? Pero this afternoon, people of this church, tayo po yung tinawag na wise ni God. Because we will never stop winning souls for Jesus. Amen? Hallelujah. We will never surrender. We will never give up. This picture is a life that so emanates the righteousness of God. Kapag ang isang tao, hindi siya tumitigil magsalin ng kabutihan ng Diyos, hindi siya tumitigil magbigay ng ebanghelyo sa mga tao, ito ay isang larawan. Nagpapakita ito ng katwiran ng Diyos sa buhay mo. Ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ganito kalalim yung inaantay ng Diyos na pag-ibig para sa ating lahat. Kalooban ng Diyos na maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Are you praying for your loved ones? Oo nga, kasi even in Acts 1:8, when God said in the Bible, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, una po ang Jerusalem. Amen? Bago po yung ating community. Bago Samaria, Judea, and ends of the earth. The Lord is encouraging you this afternoon. Believe in the Lord Jesus, and you and your household will be saved. Amen? Do you believe in Jesus? Kung naniniwala ka kay Jesus, abangan mo, kalooban niya rin na iligtas ang buong pamilya mo. Alam nyo, tayo nalilate. Sino dito nalilate? Tayo nade-delay. Sino dito minsan may delayed yung yung mga walk mo. Pero alam nyo si Lord, He's the God of perfect timing. Amen? When He said, I will not let anyone to perish, believe that. Kasi ang John 3:16, for everyone yung love ni Lord. Pero sino ang maliligtas? Yung tumanggap. Yung tumanggap
dun sa nangyari sa cross at after sa cross. Yun ang maliligtas. If you receive Jesus in your heart as your Lord and Savior, and you believe through your mouth, no? You confess through your mouth as your Lord and Savior, and you believe through your heart that He died and rose again for you, you are saved. Yun yung nakasulat sa Romans. Pero kung yun pong salvation na yun, walang magsasalita, paano po yan maririnig ng mga tao sa paligid natin? Pastor Tin mentioned this verse this afternoon, Romans 10:14 to 15. Mga kapatid, mga anak, kahit ang dumi-dumi at ang pangit na ng mundo, tandaan ninyo, may magagandang paa na nilikha ang Diyos para sa maduming mundong ito. Alam niyo kung anong paa yun? Yung paa mo. Amen? Yung paa mo. Hindi nakukuha pala sa pagandahan ng pedicure at paspa ang magandang paa. Let us look at Romans 10. It says here, paano tatawag sa Kanya ang mga tao na hindi nila pinaniniwalaan? How they shall believe Him whom they have not heard. Paano sila maniniwala kung di naman nila maririnig? Paano nila tatawagin kung di naman nila mapapaniwalaan? Paano nila mapapaniwalaan kung hindi naman nila maririnig? Paano naman nila maririnig kung wala namang mag-share? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, share mo na si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! I-share mo si Jesus. Mga anak, this is the message. Mission Sunday, gusto ni Lord ma-save. Hindi lang yung pamilya mo. Hindi lang Pilipinas, buong mundo. Kung meron kang dapat umpisahan, pamilya mo yon. Amen? Ako, I never get tired. Kahit minsan wala akong nakikita, I belong to a family na na-stumble. Sabi ko sa inyo, iba po yung storya ng buhay ko. Hirap na hirap po ako sa sarili ko, but I always believe on what God is telling me. Amen? Believe in the Lord Jesus. You and your household will be saved. Can we move into the next verse? Para mapatunayan ko sa inyo na magaganda ang paa ninyo. Ako po, issue ko yan eh. Kaya po minsan, issue ko yan eh. One time nalalakad ako sa escalator, before I read this, shinare ko to sa disciple ko. Sabi ko, ganda nung paa nung ano. Gusto ko talaga yung Wells pa na paa, ganyan. Tapos alam niyo po ba, pag ganun ko sa escalator, nakita ko yung babae, wala siyang paa. Sabi sa akin ni Lord, nak siya naglalakad Ina-appreciate niya yung isa niyang paa, another one wala. Nagrepent ako. Sabi sa akin ni Lord, alam mo ang kagandahan ng paa. Wala dun sa ilalagay mo dyan. How shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. How beautiful are the feet of those who bring good news. Katabi mo, sabihin mo, ang ganda ng paa mo. Paglabas niyo po dito, hindi na kayo sisidlan ng pangit na balita. Amen ba? Paglabas mo dito, merong kang tapang. Amen? Kung paano ka sinave ni Lord, hindi mo yan itatabi. Amen? Kung alam mong gamot yan para sa isang cancer at meron kang kilalang may cancer, hindi mo ba ibibigay yan? Matindi pa sa cancer ang kasalanan. Amen po ba? But this time, purihin ng Panginoon, paglabas natin dito, we are a vessel of good tidings. Amen? Let me end here in Romans 1:16. Kanina pa ako, let me end here. Ganun naman talaga sa River of God eh. Pang ilang let me end here. Romans 1:16.
Hallelujah. Huwag po tayong maduwag. Amen? Hindi kailangan ni Lord yung maganda lang na paa. Ang kailangan niya matapang na kaluluwa. Amen po ba? Sabi po dito sa Romans, I am not ashamed of the gospel of Christ. Amen? When we speak of the gospel of Christ, that is not, i-memorize mo pa, ang dami mo. No, alam niyo po ba? Ikaw may patotoo ka. Amen? Hallelujah. Pag nalaman mo yung, I always say this, pag nalaman mo yung kwenta mo, yung value mo kay Lord, may kwento ka. Amen ba? Amen? Imposible kang hindi mag-share kapag naranasan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Pag hindi ka nag-share, may tanong ako, ano bang nangyari sa'yo? I'm so sure may nangyari sa buhay mo. Pero kapatid, you don't have to go to Holo. Ako na isang araw nasa Mindanao ako, nakakaiyak ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ibigay mo yan. Huwag mong hayaan sa sarili mo yan. I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? Yung gospel, when you share it, power yon. Amen? You don't create power. Just speak. Amen? Because the word of God is life and it is spirit. Amen? This is the power of God to salvation for everyone who believes. Ito yon, yung sabi ni Pastor Tin, hindi namili ang Diyos for the Jew first and also for the Greek or the Gentiles. That is how good our God is. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I would like to request all of you to stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa hapong ito. Salamat po dun sa presence ninyo. Salamat po dun sa mensahe ninyo. Salamat hindi niyo po kami iniwan. This afternoon, I would like to call on people who wants to rededicate their lives to Jesus. Amen? And if you are here and you want to recommit your life to Jesus, iniyahan kita dito sa harapan. Amen? Hallelujah. Come to the altar. Come to the altar. Come to the altar. Ikaw na nakakaramdam ka ng takot to share the gospel, hallelujah. The Lord is here to empower you. Hallelujah. Come on. I-lay down natin kay Lord. Is there anyone here na you are praying for these people, for these souls, sobrang iniiyak mo, and you want to be prayed for? Come to the altar. Hallelujah. The altar is here. Hallelujah. To meet us all. Sige po, punta tayo. Those who want to encounter or want to receive a prayer, hallelujah. The altar is open. The Lord is here. Turning, hallelujah, yung kaduwagan mo papunta sa isang katapangan. The Lord is here. Let us worship the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alabaster jar Yes, Lord. is all I have of worth. Thank you, God. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Thank you, Jesus. You're far more beautiful, Just want to thank you, God. more precious than the oil. The sum of my Thank you, Lord. desires. Thank you, Lord. Let the Spirit of God refresh you. Let the Spirit of God empower you this afternoon. He wants to meet you. Come. Come. Hallelujah. Lay it down before our God. Thank you, Lord. I would like to ask our pastor to pray. Hallelujah.
There are people here. Come, huwag ka matakot, huwag ka mahiya. Lay it down before our God. Thank you, Jesus. Sakaya rabakaya rababaka. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw na pinuno ng picture ng kaaway na hindi naman ikaw yan. Nandito ang Panginoon. Hallelujah. Nagpapakilala sa'yo para sabihin sa'yo, binavalue kita ha. Come on, hallelujah. Horabashike remosunda rababakaya. For your glory, take me. Take me. Come on, make us your prayer right now. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And all a little strength, and all my days of you. You gave your life for me, so I will give my life for you. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, give me every heartbeat for your glory. Take Come on, church, let's all sing it to the Lord. This time that I have left, it's all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And all a little strength, and all my days of you. You gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Lord, for the fire, Lord. Hallelujah. Upon your people, Lord. Rashi kita sukita ramakaya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Is there anyone here na nandito ka dahil may sakit ka? Just raise your hand. Yan. Pwede po ba natin lapitan yung mga taong nakataas ang kamay? Oh, thank you, Jesus. The Lord is here. The Lord is here. Hallelujah. Oh, thank you, God. If you are beside someone na nakataas ang kanyang kamay, maaari mo bang patungan na yung kamay or pastors yan? Lapitan po natin those who are watching at home. May sakit ka. Hindi aksidente, nanunod ka ngayon. Hallelujah. Pinagaling ka ni Jesus ngayon. Hallelujah. Believe it by faith. Hindi ka niya pinagaling mamaya. Pinagaling ka niya ngayon. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Abba. Thank you, God. I see a broken heart. Sobrang wasak na wasak ni repair ni God. Hallelujah. When God touched it, I saw a new heart. Jesus, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba, Father. Thank you, God, sa bagong puso na pinakita mo. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Panginoon, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, God. To you all the glory, Abba. To you all the praise. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord.